Maligayang pagbabalik sa 10 Minutes Movie Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang thriller crime movie na pinamagatang Girl in the Basement. Nagsisimula ang kwento sa ating pangunahing tauhan na si Sarah at sa kanyang ama na si Don na nagmamadaling dalhin si Marie sa ospital dahil hirap na hirap itong huminga. Nagsisimulang magpanik si Sarah nang tuluyang tumigil sa paghinga si Marie, kaya pinipilit niyang pabilisin ni Don ang pagmamaneho. Pagdating nila sa ospital, mahigpit na inutusan ni Don si Sarah na manahimik. Agad na tinulungan ng mga paramedic si Marie, binigyan siya ng oxygen at sinubukang iligtas ang kanyang buhay, ngunit nauwi lamang ito sa isang patag na linya sa heart monitor. Bumalik ang kwento 20 taon ang nakaraan, sa tila perpektong eksena ng hapunan ng isang pamilya. Sina Sarah at ang kanyang kapatid na si Emmy ay kumakain kasama ang kanilang mga magulang na sina Don at Erin. Nagbago ang mood sa hapagkainan nang ipakita ng ama ni Sarah ang kanyang mapang-api na ugali, hindi siya pinayagang pumunta sa isang party at malinaw na ipinakita ang kanyang kontrol sa pamilya. Noong gabing iyon, palihim na umalis si Sarah kasama ang kanyang nobyo na si Chris. Kalaunan, natuklasan ng mga magulang na wala siya sa kanyang kwarto at tinawag siya ng ama bilang isang problema. Sa party, nagsaya si Sarah, sumayaw sila ni Chris, at kinantahan pa siya nito ng isang kantang isinulat para sa kanya. Ipinahayag nila ang kanilang pagmamahalan at naghalikan. Umuwi si Sarah kinaumagahan at buong gabi siyang hinintay ni Don. Nag-away sila at sinabi ni Sarah na sa oras na magnegatibo, 18 siya, ay tuluyan na niyang iwan ang pamilya. Kinausap niya ang kanyang ina at kapatid tungkol sa plano niyang maglakbay sa buong bansa, habang nagtatrabaho para masuportahan ang sarili. Narinig ito ng kanyang ama at nagtungo siya sa basement, kung saan ipinakita niya ang isang lihim na silid sa likod ng isang bookshelf. Pagkalipas ng 3 buwan, nagtapos si Sarah. Sa usapan nila ng kanyang ina, nabunyag na mas madalas nang magtago si Don sa basement, ang kanyang man cave. Nang umalis si Erin ng bahay, niloko ni Don si Sarah na bumaba sa basement para tulungan siyang magbuhat ng isang kahon. Dinala niya si Sarah sa lihim na silid at sinabing ito ay isang bomb shelter na ginawa ng dating may-ari ng bahay. Pagkatapos, ikinulong niya si Sarah sa loob. Sumigaw si Sarah sa takot at humingi ng tulong, ngunit walang nakarinig dahil soundproof ang silid. Nag-alala ang kanyang ina sa pagkawala ni Sarah at tumawag sa pulis makalipas ang 4 na araw. Dinalaw siya ng ama at malamig na ipinaliwanag ang mga patakaran ng kanyang pagkakakulong. Mula ngayon, kailangan niyang pagtrabahuhan ang lahat, kahit ang malinis na hangin kanyang hinihinga. Bago umalis, inabuso ni Don si Sarah. Dumating ang isang pulis at sinabi sa pamilya na malamang ay umalis si Sarah para sa planong paglalakbay. Hindi ito pinaniwalaan ng kanyang ina, hindi raw aalis si Sarah nang hindi nagpapaalam, lalo na bago ang kanyang ika-negatibo 18 kaarawan. Mag-isa at takot, inalala ni Sarah ang gabing kasama niya si Chris. Habang lumilipas ang mga araw, bumalik si Chris sa bahay. Nagsinungaling si Don at sinabing tumakas si Sarah, kasama ang kapitbahay nilang si Steve. Sa ika-negatibo 21 araw ng pagkakakulong, ipinagdiwang ni Sarah ang kanyang ika-negatibo 18 kaarawan. Nagdala ang ama ng cake at isang pulang pantulog. Humiling si Sarah ng orasan, ngunit sinabi ni Don na kailangan muna niyang gumawa ng isang bagay para sa kanya. Nang tumanggi si Sarah, binugbog siya ng ama. Halos 1 taon matapos siyang ikulong, nabunyag na buntis si Sarah. Mag-isa niyang naranasan ang panganganak at isinilang niya ang isang batang babae na pinangalanan niyang Marie. Pagkalipas ng 4 na taon, buntis na naman si Sarah. Namumuhay si Don ng dobleng buhay, isa kasama ang asawang si Erin at anak na si Emmy, at isa sa basement kasama si Sarah at si Marie. Nais ni Erin na kumuha ng private investigator, ngunit mariing tumanggi si Don. Bilang gantimpala, nagdala si Don ng ngi sa basement. Kalaunan, nanganak si Sarah ng pangalawang anak, isang lalaking pinangalanan niyang Michael. Tuwing gabi, ikinukwento ni Sarah sa kanyang mga anak ang isang nakakatakot, ngunit ginawang parang fairy tale na kwento na puno ng mga prinsesa at kabalyero. Muling bumisita si Chris at nagtanong tungkol kay Sarah. Sinabi ni Emmy ang totoo at napagtanto nilang nagsinungaling si Don. Napag-usapan nila kung gaano kabagsik si Don kay Sarah, at natakot si Emmy na baka pinatay na niya ang kanyang kapatid. Para makalimutan ng mga bata ang mundo sa labas, gumagawa si Sarah ng mga kathang-isip na pakikipagsapalaran. Samantala, kinumpronta nina Emmy at Erin si Don tungkol sa kanyang mga kasinungalingan. Nagkaroon ng matinding away.
Sa gitna nito, nahulog ang mga susi ni Don sa upuan. Kinuha ito ni Emmy at bumaba sa basement para maghanap ng ebidensya, ngunit nahuli siya ni Don at binawi ang mga susi. Sinisi siya ni Emmy sa pagkawala ni Sarah. Paglipas ng panahon, nanganak si Sarah ng isa pang lalaki na pinangalanan niyang Thomas. Dahil kalmado si Don sa panahong iyon, nakumbinsi siya ni Sarah na dalhin si Thomas sa itaas, sinabing wala ng lugar sa basement at hindi na niya kayang alagaan ang isa pang sanggol. Iniwan ang sanggol sa may porch ng bahay. Natagpuan ito ni Irene kasama ang isang sulat na tila mula kay Sarah. Hinihiling niyang alagaan ni Irene ang bata dahil wala silang kakayahan ng kanyang nobyo. May isa pang sulat na humihingi ng tulong, ngunit si Don ang nakadiskubre nito at muli niyang inabuso si Sarah. Lumipas ang mga taon ng pagkakakulong. Lumawak ang imahinasyon ng mga bata. 14 na taon nang nakakulong si Sarah. Lumaki si Marie bilang isang magandang dalagita. Isang gabi, nag-makeup si Marie at napansin ni Don ang kanyang kagandahan. Nakiusap si Sarah na huwag saktan ang kanyang anak. Bilang parusa, pinatay ni Don ang kuryente na nagbibigay ng malinis na hangin. Ipinahayag ni Marie ang lungkot niya sa hindi kailanman nakikipagkaibigan. Dito natin nalaman na hindi niya alam na si Don ay lolo at ama niya. Sa itaas ng bahay, umiiyak si Irene at sinasabi kay Thomas kung gaano kahanga-hanga si Sarah. Sa basement, tumutulo ang ulan mula sa kisem. Gumapang si Sarah pataas at gamit ang kutsara ay hinukay niya ang daan palabas. Nagbigay siya ng senyales ng saklolo, ngunit sa halip na tulungan, binugbog siya ni Don. Dahil dito, nakunan si Sarah. Inilibing ni Don ang sanggol sa bakuran. Sinisi ni Don si Sarah sa lahat. Nang magtanong ang mga bata kung kailan sila makakalabas, sinabi niyang kasalanan ito ni Sarah. Sa matinding galit, winasak ni Sarah ang kanilang mga gamit at bumagsak sa pagod. Inalagaan siya ng mga anak at humingi ng tawad. Sinabi ni Sarah na panahon na para malaman nila ang totoo, ang kanyang buhay ang pinagmulan ng kanilang mga kwento at si Don ay ama nilang lahat. Nang malaman ito ni Marie, inatake siya ng matinding hika. Pinayapa sila ni Sarah at sinabing si Don lang ang dapat sisihin. Pagkalipas ng 1 taon, nawalan ng trabaho si Don at tinangkang patayin ang pamilya sa basement sa pamamagitan ng usok ng sasakyan, ngunit hindi sinasadya siyang napigilan ni Thomas. Nang magkasakit si Marie, tumanggi si Don na dalhin siya sa ospital. Nangako si Sarah na mananahimik kung tutulungan niya ang anak. Pumayag si Don. 20 taon ng pagkakakulong ang lumipas, at bumalik tayo sa simula ng pelikula, dinala si Marie sa ospital. Nailigtas siya ng mga doktor. Nang maghanap ng paraan, naglakas loob si Sarah at humingi ng tulong. Inaresto ng pulis si Don. Pinalaya rin si Michael. Sa huli, makikita ang masayang eksena, naglalaro sina Marie, Thomas, at Michael sa bukid habang pinagmamasdan sila nina Sarah, Irene, at Emmy. Dumating si Chris sakay ng motorsiklo. Humingi siya ng tawad at ibinigay ang helmet na binili niya noon para kay Sarah. Sa wakas, malaya at masaya silang magkasama. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para sa mas marami pang videos. Salamat sa panonood.